Bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan. Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng Bigwas ng Agila. For the meantime, wala po muna si Dr. Lorraine Marie Badoy dahil sa mahalagang schedule na mayroon po siya doon sa kanyang kinaroroonan sa bansang Japan. Pero in behalf of Ma'am Lorraine Marie Badoy, makakasama po natin ang naging tagapaglingkod para sa ating mga kababayan sa serbisyo sa Armed Forces of the Philippines, pero sa the Judge Advocate General's Office Services po siya, abogado po ito, at the same time bahagi ng Armed Forces of the Philippines, walang iba, si General Virgilio Ver Garcia. Makakasama po natin mga kababayan sa Bigwas ng Agila. Pagbati po muna ninyo, General Ver Garcia. Magandang umaga kay Eric. Magandang umaga sa iyong mga taga-subaybay dito sa Pilipinas, sa buong mundo. Magandang umaga po sa inyong lahat. We're very happy to have you today sa episode po natin, General Ver Garcia, sa Bigwas ng Agila, dahil pag-uusapan po natin itong mga maiinit na mga balitang may kaugnayan sa mga interes ng pangbansa at ng ating panglipunan. Kaya magsisimula na po tayo mga kababayan. General Ver, mainit-init po itong talakayan ngayon sa pagpaparush up seemingly sa House of Representatives. Minamadali nila na tapusin na ang hearing or schedule na natitira pa sa House Committee on Justice para lamang mapagbutuhan na sa plenaryo ang sinasabi nilang sufficient in form and sufficient in substance na panibago o pangalawang attempt na ipapa-impeach muli ang Vice President Sara Duterte. At ngayon, nagkaroon po ng reply ad cotellam ang kampo ni Vice President Sara Duterte, but I think nananatili ang kanyang naunang pahayag na hindi po siya dadalo physically to be present sa anumang hearing sa Committee on Justice o sa ano pa mang i-require ng House of Representatives for her to be present. Please explain sa ating mga manonood, sa ating tagapagsubaybay, ano po itong ibig sabihin ng pag-submit ng reply ad cotellam ni Vice President Sara Duterte, and how do you look at the prospects right now of the impeachment process at the House of Representatives? General Ver Garcia. Yung pong ad cotellam is a precautionary pleading. Protection lang po. It's not recognizing. For example, it's saying I am not recognizing your jurisdiction, but I am filing this as a precaution para you cannot take action against me for not replying and for not stating my position. Yun lang po yun. It's a very clear manifestation na hindi niya nire-recognize yung jurisdiction nung it's for protection. In other words, precaution lang. Parang precautionary pleading. Does it have a legal basis doon sa nire-require ng Committee on Justice of the House for the Vice President to be present or to submit reply to those allegations against her? May bigat ba sa legal na batayan ang reply ad cotellam, o ito ba ay formalidad lang pero hindi naman ito nagko-comply doon sa nire-require ng Committee on Justice ng House of Representatives? How do you view that? Actually, she complied. Nag-submit siya. It's a precautionary pleading, like I said. So she complied. Yung kasing hearing sa Committee on Justice is giving the respondent an opportunity to explain herself doon sa mga allegations, sa mga accusations. Yung respondent, in this case, the Vice President, she may or may not reply. Merong time na yung lawyer would say it's better not to reply kasi it's going to reveal your game plan and all that. So they would say doon na lang. So merong ganon, no? So depende sa strategy na sa evaluation ng kanyang abogado kung what's the right thing to do. But in the Committee on Justice, binigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag, to explain herself, which she may or may not do. No? So karapatan ng Committee on Justice, karapatan niya rin. Siya ang mamili kung a-attend siya o hindi.
Mhm. Pero nag-file siya ng answer ad cotellam, no? So, Mhm. pinaliwanag niya, but still, there is that very clear message that I do not recognize. Sabihin po nito mga kababayan. Yeah, go ahead po. Kakatanggap ko lang Gusto mo magdagdag doon? Go ahead po. Kakatanggap ko lang nung copy ng kanyang answer eh. Pinapaprint ko pa lang. Hindi ko pa actually nabasa, but very, very cursory. Yun yung aking pangunawa dun sa kanyang gustong gawin. No? So, siguro before the end of the day, I will already have the opportunity to read it completely. But right now, yun yung maipapaliwanag ko na she complied with the order of the Justice Committee. She filed a precautionary pleading, not necessarily recognizing their jurisdiction. Ganun lang yun. Okay. Ibig sabihin po, legally, nagkaroon pa rin po ng reply si Vice President Sara Duterte, pero yung pagkakaroon ng kanyang pagkilala sa jurisdiction o otoridad nitong Committee on Justice remains to be at bay. Ibig sabihin, may reservation siya, pero dahil siya ay kailangang mag-submit ng kanyang reply, nagpadala siya ng reply without necessarily submitting herself to the physical presence of being there to be interrogated or to be interpellated and presented physically. At sa tingin mo ba, General Garcia, bilang abogado, in your training and in your knowledge, batay doon, ito ba ay magpapabilis o there will be another compliance to be required to the Vice President o isasalang na ito for Committee of Justice report? And then kasi nagbutuhan na sila na 54 ang nagsabi na mayroon silang nakikitang sufficiency informing substance. Mag-proceed na po ba ito ang Committee on Justice doon papunta sa plenary presentation and voting o may isa pang prosesong inaantay after this ad cotellam reply? Alam mo kasi yung jurisdiction lamang ng Committee on Justice is not the determination per se of the specific allegations. No? Ang titignan mo lamang doon sa substance is meron bang allegations? Yung bang allegations is sufficient to sustain a conviction? Is it supported by evidence? Hanggang doon lang sila eh. Pero ang ginagawa ng Justice Committee is kung ano yung kulang doon sa impeachment complaint, gusto nilang dagdagan, doon nila hinahanap yung pandagdag complaint na iniimbestigahan nila. No? So, kaya along that line, mali yung ginagawa nila. Gusto nilang waisan si Vice President, abogado yan. No? I mean, like, hindi mo naman pwedeng gawin yan. No? So, yun lang, hanggang doon lang yung form and substance eh. Preliminary investigation, kumbaga parang sa fiscal, meron dati probable cause yan. Ngayon, do you have prima facie evidence? Yun lang hinahanap ng Justice Committee. Meron bang prima facie evidence dito sa mga allegations and the supporting documents that is sufficient to sustain a conviction by the Senate? Yung details ng allegation, yung hihimayin mo yung allegation sa verified impeachment complaint, doon yun gagawin sa Senado ng depensa at ng prosecution. It's not their job. No, it's not their job, which is why sabi ni Vice, out of respect na ngayon, pinailan ka ng ad cotellam para, diba, nag-comply sa'yo, more or less. No? Pero, paliwanag natin sa ating mga kababayan na itong ating Justice Committee is exceeding the bounds of their jurisdiction again, no? Which is not right. General Garcia, sir, may tatanong ako, no? Your opinion right now is that nagmamalabis doon sa kanyang dapat lang gawin itong Committee on Justice ng House of Representatives. Meaning to say, wala na sa otoridad niya ang kanyang ginagawa at may binanggit dito si Vice President Sara Duterte
Ayaw ko dyan pumunta dahil gagawin nyo ang fishing expedition. Doon sa mga nagko-complaint, wala naman kayong sapat na batayan, walang sapat na ebidensya, testimonya at mga dokumentaryo o ano pa mang pagpapatotoo, gusto niyo kong pumunta dahil itatrap niyo ako, kaya fishing expedition ang pagtingin niya sa proseso ng Committee on Justice. Are we on the same line of thought, that the way you explain right now? Well, yes. Kasi pagka kasi pinag-usapan natin yung form and substance, like I said, yun lamang ang iyong titignan. Meron bang allegation? Meron bang allegation na impeachable? In other words, yung bang allegation doon sa verified impeachment complaint, isa doon sa 6 na grounds, actually 5 na grounds na of impeachment in the Constitution, no? Yung culpable violation of the Constitution, meron ba niyan? Meron bang bribery, meron bang graft and corruption, meron bang other high crimes na at saka meron bang betrayal of public trust, no? Yun lang ang titignan nila eh. Kung meron noon, okay, so meron ito. Ito bang allegation na to sufficient to sustain a conviction? Kasi if it is not sufficient to sustain a conviction, let's not waste people's money. They just have to drop it. Yun. No? Ngayon, ang ginagawa nila, what they're trying to do is to supplant the evidence that is missing in the verified impeachment complaint para pagdating sa Senado, meron silang ebidensya, which is in excess of their jurisdiction. Okay? Tama si Vice President, bakit ka pupunta? Sila, di ba? Lugar nila yun eh. Yeah, so they can do anything to you. So I may or may not go there, kayo nang bahala, but you know, in-specify, kinlaro niya, hanggang dito lang ang jurisdiction nyo, and our kababayan should know this. No? Because ako, ang aking gusto kong gawin ngayon, talagang gusto kong mapangyari is that palagi informed ang citizenry, because an informed citizenry is the best defense against tyranny. And dapat ipaliwanag natin ang ipaliwanag sa ating mga kababayan kung ano yung dapat, ano yung totoo, ano yung hanggang saan, ano yung mali, ano yung hindi tamang ginagawa. Ano yung tama? Yun, no? General Ver Garcia, sir, I like the point that you are driving at, na kung mayroon kayong sapat na batayan, ba't kailangan nyo pang magkaroon ng mga confirmatory question and mga additional question sa Vice President, ang complainant ang dapat nagpo-provide niyan dahil they have to come to court or they have to come to the complainant table, to the House of Representatives ready for evidence. Lumalabas ngayon na Attorney or General Virgilio Garcia, kulang at wala pala silang sapat na mga ebidensya. Ngayon, i-require nila ang Vice President for an interrogation, interpellation, and parang i-cross-examine nila doon without an assistance of the lawyer kasi siya lang dapat ang pumunta. Tama naman po ang punto ninyo, parang ipinapa-ambush na ang Vice President doon sa loob ng House of Representatives. Ganun po ba ang senaryo na nakikita ninyo kung nagpa-trap in dito si Vice President Sara Duterte at hindi siya pwedeng i-assist at i-counsel ng kanyang mga abogado at siya lang dapat ang umarap? Mukhang yun nga ang in-expect nilang gagawin kay Vice President Sara Duterte, General Garcia, sir. Clarificatory questions. You know, like just to clarify this statement, yung mga ganon. Pero yung mag-i-interrogate ka, i-cross-examine mo na doon yung witness, hindi pwede yun. So, the Vice President knows very well na papasok siya sa isang lugar na hindi balik kung neutral yun eh. Okay yun. Pero I don't think so. I mean, I would hostile, yes. Lalo yung mga mangmang doon, may mga mangmang doon na na mayabang. Yeah, ayoko ng pangalanan. Na fire out to nung araw eh. You know who I'm talking about? Yung na-fire out nung araw. Yeah, opo. Yung mga yan eh. I mean, you know, actually, I don't like his logic eh. Parang, I don't know, logic sa barberia siguro pagka nag-uusap sila. Sinipa yun ni Pangulong Duterte dahil maluho sa travel and then abusado. Oo.
abusado Tama yun. na. Saka urban poor ang nire-represent ng kanyang opisina. Travel ng travel, business class pa yata General Garcia. Kaya hindi umabot ng 4 na buwan, sinipa yan ni Pangulong Duterte. I know that. We know that. General Ver And, Garcia, and let me, didirektahin ko and po let sa me inyo say it itong again. tanong. Yeah, didirektahin ko po ang tanong sa inyo nito. Did the Vice President make a correct decision not to let herself get ambushed and get persecuted in a public eye sa isang sitwasyon na hindi naman kailangan, kaya hindi na siya pumunta sa personal at physical presence niya dito sa Committee on Justice? Did she make the correct decision about that? Very well, yes. I agree. Napakaganda ng decision. She actually did the right thing. She provided them with what they needed to know, but she did not attend. Tama yun. I agree with that completely. Yun, malinaw mga kababayan ha. Matalas po yung naging predisposition ng Vice President according kay General and at the same time Attorney Virgilio Garcia. Sir, dedirektahin na kita nito. The impeachment is more of a political process. Even from the start and up to the Senate Impeachment Court kapag nag-proceed ito, and it is always more about numbers. Those who control the numbers will be dictating kung anong resulta nito. Tama po ba, Attorney Virgilio Garcia, sir? Okay, Eric, ganito yun. Eric, impeachment is a legal process with political complexion. Okay. With political complexion, kasi politiko yung nag-handle, no? Yung nag-i-initiate ng impeachment complaint, ng impeachment cases, ay mga taga lower house. At ang magta-try ay yung sa Senate, no? So in that sense, may political complexion. But impeachment is a judicial process in the hands of politicians. In other words, merong procedure na kailangang sundin na nakasaad sa ating saligang batas na kailangan nilang tupdin ang kanilang katungkulan na ang sinabi, you only Congress can initiate impeachment cases, and once that is initiated, yung proceedings, yung procedure should be from step 1 to 10. Dapat madala nila yan. Kung tama, kung karapat dapat, madala nila yan sa Senado for trial, no? Dapat yung ginawa, yung papel nila doon sa impeachment case ni Presidente Bongbong, ganoon ang ginawa nila eh. Sinabi doon sa Duterte versus House na kaso, pinaliwanag ng Supreme Court, they actually interpreted the wisdom of the framers of the Constitution para doon sa impeachment proceedings, kasi yan yung weapon ng taong bayan to ask for accountability doon sa mga high-ranking officials natin. The wisdom is that ito lamang yung sandata ng mamamayan para mapanagot ang ating mataas na mga opisyal sa bayan, at sila naman, obligasyon nilang magpaliwanag sa taong bayan kasi sila ay nasa pwesto. So, parehas yan. Weapon ng tao, pagkakataon nung nasa sakdal na magpaliwanag bakit wala akong kalabisan na ginawa at maintindihan. So, ang huhusga sa kanya, mga politicians, yung mga senador, yung 24 senator judges. Doon sa Duterte versus House of Representatives, sinabi ng Supreme Court yung wisdom. At ang pinaliwanag ng Supreme Court, these are the things you must not do and this is how you are going to do it so that you can reach from step 1 to step 10. Yung sinasabi na ngayon na nung araw, yung ginagawa nila na magpa-file ka ng sham complaint. Yung ginagawa nung araw ni attorney, yung yung abogado ni FM, senior. Oliver Lozano. Si Oliver Lozano. Yung ginagawa niya nung araw, inuunahan niya lahat eh. Hindi na pwede mangyari yun. Sinabi nila, when you do this, that a sham complaint, it will not trigger the 1-year bar. This, ganon. So, iiwasan mo ngayon yun para hindi mangyari. Ngayon, kung talagang babagsak doon, wala tayong magagawa. Initiated. Kaya kinakailangan yung magpapile ng impeachment, ng verified impeachment complaint, complying. Umpisa pa lang. Umpisa pa lang, bago mo pa lang yan i-file, kinumpleto mo na para siguradong makarating. Kung hindi makarating, wala tayong magagawa kasi you will be found
not sufficient in form or not sufficient in substance. And therefore, hindi ka makakarating sa Senado. So it's a judicial process. It's a legal process na kailangang masunod. Okay. Maganda yung binanggit mo, General Garcia, no? Sa paglilinaw. It's a judicial process. It's a legal process imbued with political complexion. That is Dahil, correct. ang sabi mo, dumadaan siya sa mga hindi sa judikatura formally, kundi sa mga politicians na by the constitutional mandate, sila talagang gumagawa niyan, Senate and Congress and House of Representatives. Now, going back to my point, General Garcia, do you agree that regardless of whatever the outcome will be dito sa House Committee on Justice, the House of Representatives na kontrolado pa rin po ni Marcos at ni Romualdez ang mayoriya dyan, that even si Speaker Budget D is being viewed, tinitingnan siya na nasa anino pa rin ito ng kumpas ni Martin Romualdez at ni Marcos, itong ang bagong tinalaga nilang si Speaker Budget D. Do you believe that regardless of the process that they are observing as being stipulated in the decision of the Supreme Court sa Duterte versus House, ang numero ay mayroon na talaga sila. Basic 1/3 numbers, and they're going to make it clear na iakyat nila ito bilang huling hirit sa paghambalos ng impeachment laban kay Vice President, and it will be up to the Senate dahil ang sigurado nila, mayroon silang 1/3 ngayon sa House of Representatives that can sign the transmittal of the articles of impeachment and the endorsement thereof to be part of the Senate decision na i-convene ang impeachment court sa Senado. Do you believe may numero sila at ito ay aakyat sa Senado kahit ano pa ang mga naging hakbang ni Vice President Sara Duterte in complying at the minimum ad cutelam reply sa House Committee on Justice? It is already made na iakyat nila ito at pagbubutuhan nila sa plenaryo requiring the 1/3 of the signatories na mga members. Tama po ba, General Garcia? Yes, you are correct. Yung ad cutelam pleading ni Vice President will also be useful when assuming it reaches the Senate. Malaking bagay po ang silbi ng ad cutelam pleading ni Vice President dun sa trial. And tama po kayo na impeachment is a numbers game. Alright? But pinaliwanag din po ng ating kataas-taasang hukuman, kaya hindi nila pwedeng madaliin eh. Pagkatapos ng kanilang deliberation sa House Committee on Justice, kailangan nilang bigyan ng complete documents lahat ng representatives ng House. Kailangan bigyan nila ng panahon yung mga representatives ng House to study the pleadings, make their own position, consult with their constituents. Ano po tayo? Papaliwanag nila sa kanilang constituents, ganito po yan, ganyan, and then kunin niya ang mungkahi ng ideally, ka Eric, this is the way it should be. Pag-aaralan nila o konsulta sila, and then they are going to have their own position doon sa plenary when they vote to approve or disapprove. And each vote is explained. They have to explain each vote. Bawat isa sa kanila magsasalita. Bakit yan ang boto mo? So kailangan mo yang ipaliwanag. So hindi yan pwedeng mabilisan, madalian. Which is why at this point in time, pag nagpupumilit ako na i-educate ang ating voters, i-educate yung ating mga congressmen na nangangailangan ng paliwanag, hindi lamang ng politics, hindi lamang ng dikta ng politiko ng partido, kundi for their own conscience, for their own understanding, ipaliwanag natin sa taong bayan yung mga issues na nire-raise nila kay Vice President. Kung tutuusin, alin ba ang mas totoong allegations? Yung laban sa presidente na sinield nila o itong gawa-gawang mga allegations laban kay Vice President? Yeah, bakit correct. gawa-gawa? Example lang, no? Bakit gawa-gawa? Yung Confidential and Intelligence Fund, ka Eric, cleared na ng COA yan eh. But it's still there in the
in the impeachment complaint. No? Yes. Yung pagbubukas ng bank account ng paano? Pwede, hindi pwede, kailan hindi pwede, sino ang magdidictate, bakit pwede. Bakit isang tao lang? Ba't hindi natin buksan din yung iba? Lalo yung mga pinangalanan na dinalahan ng maleta, yung 18 sundalo. Tama. So, kung magaganyan tayo, bakit nakaturo ka lamang sa isang tao? Bakit ito lamang ba? Kung gusto nyo magbukasan, di magbukasan tayo, buksan natin lahat. Pati mga mahistrado ng Supreme Court, buksan natin. At nang magkaalaman tayo lahat. No? Hindi ko sinasabing mali ang Supreme Court, pero yun yung what applies to one applies to all. Yeah, correct. I agree to that. General Garcia, tama yung binabanggit po ninyo. We have to educate the people, inform the people of the issues confronting the Vice President so the people will understand. Kasi ang iniisip ng mga tao ngayon, they have demonized the Vice President. Akala mo, totoo yung mga allegations against her, which, maganda nga yan, makarating dun sa, sa Senado at ng, mapag-usapan. Sasabihin kasi, bakit wala accountability? She wants to, except that the procedure must be proper. Sila mismo ang, nagkamali, tapos ibibigay nila kay Vice President. Hindi pwede yun. So, tama niyo yung procedure, pagdatingin niyo sa Senado, doon pag-usapan natin. So, huwag niyo sabihin ayaw niya maging accountable. She wants to be, but give her the opportunity. But when we do that to her, we have to do it also to other people like the Speaker, like the President, everyone else. Magbukasan na tayo na makita natin kung saan-saan nandun yung mga maletang yan. Hanapin natin yung mga bahay kung saan dinala yan. Correct. So you're pointing out, General Garcia, the gravity of the offense being alleged against the Vice President is very minuscule. Maliit ito at gawa-gawa lang kung ikukumpara sa iskandalo na kinasasangkutan ng mga malalaking pangungulimbat at pandarambong at pangungurakot sa kabanang bayan, pointing the criminal trails to be the mastermind dito si Marcos at si Romualdez. Ang lahat ng mga sirkumstansya at mga lumantad na mga nagtestimonya, ang criminal trails na tinutumbok kay Marcos at kay Romualdez, halimbawa, Gutesa, mag-asawang Diskaya, Saldico, and then Adrian Bersamin, Cabral Files, and then you have the 18 ex-soldiers. Lahat ng mga kanilang salaysay, lahat ng revelations, tumutugma sa isang direksyon na ang punong salaring kriminal na may malaking pananagutan na dapat maimbestigahan at mapapanagot at mapaparusahan, si Marcos at si Romualdez at ang parang sindikato na kanilang pinamumunuan. And yet, you're saying here, bakit nakapokus ito ngayon lahat kay Vice President Sara Duterte, samantalang libreng-libre si Romualdez at si Marcos at ang kanilang mga tauhan, General Garcia, sir? Actually, Eric, kung may delikadesa yung mga taong pangalanan, dapat mag-resign sila. Yes. Napangalanan ka, dinalang ka ng maletang pera, ikaw ang chairman ng Justice Committee, Your Honors, I have no other recourse. I am constrained to resign from my post because I have been implicated. Tama. See? Agree. Kung meron kang delikadesang tao, kung meron kang muka na hindi makapal, na iyaharap mo sa tao, ngingiti-ngiti ka pa nang hindi ko maintindihan kung anong klaseng ngiti meron ka, you should resign your post. Correct. Lahat ng napangalanan. At yung mga lahat ng mga dapat na nag-iimbestiga na functionalities ng ating gobyerno, yun dapat ang mga habulin. Yun dapat ang mga arestuhin na una pang pinatawag sa NBI yung mga testigo bago mag-issue ng subpoena o invitation doon sa mga congressman na dapat na mag-appear before him. Hindi ko alam bakit NBI dapat yan, ombudsman eh. Okay, so kung NBI, sige. Dineputize daw siya. Bakit hindi mo tawagin yung mga congressman? Wala ba tayong dito? Wala ba tayong Edgar Hoover na... Yeah. Oo. Oo. Iimbestigahan niya lahat, no? Yeah, tama ka. General Garcia, Edgar Hoover sa FBI. Yeah, magaling. The president he served under feared him. Yes. Because wala siyang sinasanto. Ano nang taong kailangan natin ngayon? Albert, may gusto akong i-clarify sa'yo. Kasi maganda yung punto mo, hindi pwede na hindi mabigyan ng kopya. Itong bawat miyembro, kahit pa na hindi kaalyado ni Romualdez at ni Marcos,
every member, each and member of the Congress should be given the report and the complaint all throughout from the Committee on Justice before isasalang sa plenary voting. Tama bang kuha ko sa'yo? Yes, yan yung ruling ng Supreme Court dun sa Duterte versus House of Representatives na yung committee report kompleto from start to finish. Lahat ng representative kailangan bigyan ng kopya at kailangan bigyan sila ng sufficient time na pag-aralan yung papel na makapal yun na binigay sa kanila bago tumawag ng plenary to vote on whether or not they will approve or disapprove the recommendation of the Committee on Justice. And when they do that, each one of them will stand and explain their vote. Bakit ang boto mo ay yes, bakit ang boto mo ay no? Paliwanag mo. General Garcia, hindi po ba ito pwede i-shortcut? Sabihin nila, hindi, agahabol na tayo, magbe-break na tayo sa Holy Week, mag-plenary na tayo, doon na tayo magdebate. Can it be done? Hindi nila pwedeng i-shortcut yung process eh. Pwede nilang i-shortcut pero pupunta na naman tayo sa Supreme Court, talo na naman sila. Sasabihin na naman nila, wala na naman, ayaw maging accountable ng Vice President. Isisisi na naman nila sa Vice President yung pagkukulang nila. Yeah. Maganda. They really have to give the General congressman, they really have to give Eric, they really have to give each of the representatives time also to consult their constituents. Pakinggan niyo ang tao dahil kayo ay kinatawan ng taong bayan. Hindi kayo nandiriyan of your own merit. You are there because of the people who put you there. Correct. This is one time you have to consult them. Ano ang boto natin mga kababayan, mga kasama? General Garcia, does it have a time limit na bigyan namin kayo ng 1 week? Balik kayo dito and then we will have the plenary. Can that be scheduled as a calendar na 1 week nandito na mga kopya nyo? Ito na, pagbibigay natin sa inyo lahat. A week after, balik kayo, magbubutuhan na sa plenary. Can that be done? Merong actually merong time limit yung ating saligang batas para sa Committee on Justice to submit a report and that is 90 days? 60 session days. 60 session days. Okay, so within 60 session days, kailangan kapag submit sila ng report, ma-schedule sa plenary, pag-usapan sa plenary. The plenary is going to take a little time because sabi ko nga sa iyo, each one of them will be called to make their explanation. Ipapaliwanag nila ang kanilang boto. And they are going to adjourn at Senate Day by June, middle of June. From now on, will the 60 days be pasok before mag-adjournment sa Senate Day sa June? Depende sa kanilang session day na sa sinimulan nila, di sila ang kumalkula but they have 60 session days within which to submit. So kailangan mag-double time sila. Within that time, mabigyan nila ng kopya yung yung mga representatives. Pero alam mo, pag binigyan mo sila ng kopya, labas na yun eh. Bago magbutuhan, kailangan may sufficient time lang na ibigay sila sa yung pag-schedule nila ng plenary dun sa pagbobotohan nila kung approve or disapprove. Yun yung kailangan nilang bigyan ng oras, bigyan ng panahon, yung bawat representante ng ating mababang kapulungan. Now, it's very clear mga kababayan, kaya pala nila minamadali na tapusin before the Holy Week ang committee report and then bago magkakaroon ng break, General Garcia, mga kababayan, ay that would be on March 21 yata or 22, General Garcia. Wala na silang session by 23 and then ang balik nila is last week of May na. So ibig sabihin po nito, General Garcia, mga kababayan, ay hindi pa kaagad aakyat ito sa Senado. At maaabutan pa ba ito ng State of the Nation Address ni BBM sa darating na July kung ganito ang schedule o mamadaliin nilang i-transmit sa Senado with your calculation of the political calendar nila sa kanilang operations against the Vice President? Sa kanila yung control, Eric, yung session day nila, bilisan nila. Sila na ang mag-estimate pero hindi nila pwedeng bilisan
ng mababiolate nila yung constitutional right ni Vice President. Because that is, isa yan sa mga pinaliwanag ng Korte Suprema. Huwag mo Tama. i-violate ang right to due process ng respondent. Correct. Correct. At So it's up to malinaw ang them. sinabi nyo. Yung timing is, oo. Pero Yeah. tayong mga taong bayan, between now until then, kailangan ma-educate natin yung ating mga kababayan on in each and every issue that's being against the Vice President. Okay. General Garcia. Lahat ng allegations. Yeah, I agree to that. Kailangan po mulat at mataas ang kamalayan at pag-unawa ng mamamayan sapagkat this is a matter of national interest na hindi pwede abusuhin ang proseso ng impeachment at hindi ito pwede gamitin para sa pang-politikang interest. Bagamat ito ay may political value, may political complexity, sabi ni General Attorney Virgilio Garcia, ito ay marapat na nakabatay sa katotohanan at interes ng tamang paggamit ng impeachment as accountability mechanism, not for political operation and political demolition job, na para lamang durugin ang kalaban sa politika. General Garcia, sir, may nais akong itanong sa iyo as we go to the last episode or last portion ng Bigwas ng Agila na to. Napakaganda ng iyong mga pagpapaliwanag. There is a human rights and cultural advocate na si Fujiki-san from Japan na nagsalita po sa United Nations Human Rights Council. At binanggit po niya na sabi niya, nakakabahala itong patuloy na pagkakakulong ng former President ng Pilipinas na si former President Duterte na nasa pre-trial period lang pero hindi kinukonsidera ang kanyang mga batayan at fundamental na karapatang sibil at politikal na ginagarantiya ng United Nations Convention on the Protection of Civil and Political Rights. At ngayon ay wala siyang kalayaan at karapatan kahit na wala pa naman formal trial na nagsisimula, hindi siya convicted at ang malala pa, very dubious and questionable ang kanyang pagkakaditine at pati na ang pagkuha sa kanya sa Pilipinas. And it came from a Japanese human rights and cultural advocate. How do you react to this, General Garcia? Alam mo, natutuwa ako na merong isang mamamayan ng ibang bansa who's taking the cudgel for the president, who's taking the cudgel for all of us, helping us explain to the ICC that they have an innocent man before them. Yung pinapaliwanag ko na nung nandun kami sa Supreme Court noong March 11, sabi ko, ipagpalagay na ninyo, although hindi totoo, pagpalagay na ninyo na nung panahon ni Presidente Duterte hindi gumagana ang ating hukuman. Pero nung siya ay kinidnap at inabandona ng aming pamahalaan diyan sa inyo, ang Pangulo hindi na siya. At ang Pangulo kontrolado ang buong gobyerno sa pamamagitan ng mali-maletang deliveries. Yes. Alright? So, hindi nyo pa ba nakikita that he is there and you're being used for political persecution? I mean, madaling tignan madaling unawain na they have an innocent man. If they have a mass murderer in their hands, saan ka nakakita ng pinunong mass murderer mahal na mahal ng kanyang mga kababayan? Correct. Saan ka nakakita na napuno yung lugar nila ng Pilipino all over Europe nung dinala nila si Presidente Digong doon sa The Hague? Walang mamamatay tao. Walang mga kababayan na magpapakita ng ganong klaseng suporta at pagmamahal sa isang mamamatay tao na sinasabi nilang mamamatay tao. Agree. Bakit hindi nila ngayon tignan? Nandyan yan dahil kinurap ng mga tao namin yung inyong mga investigador. At nung kayo pumunta dito sa amin, wala na kayong jurisdiction. Maliwanag sa kaso yan. Ngayon, kung gusto nilang patunayan, tignan nila dun sa record nila, hawak na sa atin kasi dito sa atin pwedeng galawin nila eh.
sa kanila. Mhm. Kunin nila yung passport ng mga tao nila. Patingin nga ng passport mo, kailan ka ba pumunta sa Pilipinas? When did you go Correct. to the Philippines? Can I look at your passport? Para makita natin when they were here. They were never here during the 2018-2019 period. Mhm. They were here 2023, and you just have to look at their passports and see whether they were here during the 2023 time. Kung 2023 nandito yan, the Marines are telling the truth. Andito yan, they had a good time here. They had a good time here. Correct. General Garcia, sir. See? Gusto ko itong itanong sa iyo. Sir, gusto ko itong itanong sa iyo. Ang ICC, acting like an international tribunal created by Rome Statute, kung nagmamalabis at nandadaya, nagmamanipulate, nasusuhulan, at nakikipagsabwatan sa mga bulok na politiko like what Marcos and Romualdez did with the ICC para magkaroon ng cross-border kidnapping and abduction against the president, saan po ang pagdudulog para i-rectify at mapigilan ang naturang kabulastugan na ginawa ng ICC? Ang pagkakalam ko lang, pwede itong idulog sa United Nations Secretary General's Office. Are there other reports to this? Itong nabubulgar na kabulastugan ng pagkasindikato ng ICC at pakikipagsabwatan sa bulok at maruming laro sa maruming politika ni Marcos at Romualdez para mangyari ang ganitong kalapastanganan kay Pangulong Duterte. Where do we go to that? Alam mo, I will tell you this. For the first time, I just have to say this. No? Originally, nung hindi pa pumuputok yung 18, ang original plan namin is to take them directly to the United Nations Human Rights Council. Doon kami magfa-file ng complaint against doon sa mga magistrates and investigators ng ICC. Nasabihin namin na corrupt sila, na kaya nila binayolate yung karapatan ng ating mamamayan, ng ating dating Pangulo, at maliwanag na kahit sila binayolate nila yung Rome Statute Presidente bago nilipad, dinala sa kanila nung Pangulo mismo ng Pilipinas. See? Para ipakita na yung mga kabuktutang nangyayari dito, dadali namin yan sana. Originally, yan ang plano namin. Magpapile kami sa United Nations. At the same time, merong parallel move na magpapile din dun sa kaparehas na opisina sa ASEAN. Yeah. We will copy furnish President Trump. We will copy furnish the State Department of the United States. We will copy furnish the Attorney General. And then we will go to The Hague. After that, we will give The Hague, yung ICC, will give them a copy of our complaints before the United Nations. Dahil binayolate nila, sila mismo nag-violate ng Rome Statute. Ang liwanag eh. A person arrested shall immediately sa airport immediately be brought to a competent judicial authority to determine nag-a-apply ba sa kanya yung warrant, yung lanan ba siya, at saka tatlo yun no? The third one escaped me. Pero ang ano doon is kailangan dinala muna sa korte natin, yung korte natin ang magde-determine whether or not dapat siyang ipadala o hindi. Na-violate yun eh. Na-violate yung batas natin, na-violate yung batas nila, na-violate yung human rights ng presidente and his constitutional rights to due process of law. Na-violate yung guarantee against warrantless arrest. Wala, ano bang, hindi naman covered ng warrantless arrest yung ginawa nila. And their warrant in the Philippines is a mere scrap of paper. Walang kwenta yan dito. Kung kailangan siyang arestuhin, kung kailangan siyang ipadala somewhere else, utos ng ating hukuman, hindi nila. And, that was violated. Yun yung original plan. We were going to go there. No? And reklamo namin talaga yung ICC because itong ICC is allowing themselves to be used for political persecution. Hindi pa ba nila nakikita yan up to now? Yeah, tama. General Garcia, sir.
Napakaganda ng plano na yan. At ngayon ko lang narinig na you are about to do that kasi nga this is going to be a test case. General Garcia, mga kababayan, wala pa pong gumawa ng hakbang upang ma-check ang pang-aabuso at kalapastangan ng ginagawa ng ICC in the past. At ang Duterte case will be a test case before the United Nations. General Garcia, is it still viable, and is it just limited to UN Human Rights Council, or do you have to go as far as the United Nations Secretary General's office? Ultimately, dun pupunta yun eh. May inform din yung, tama ka, yung Secretary General para he will be put on notice. Yes, tama ka, na dapat bigyan din siya ng copy. But that was the plan, ka Eric, no? Hindi na nangyari yun eh. Mas maganda sana if we exported the problem, and then yung kumbaga yung backlash nun, yung ripple nun, babalik lang sa Pilipinas. Then we start talking about, see? Sino ngayon ang isasampina mo? Doon ginawa yon. Sino ngayon ang isasampina ng NBI? Doon nangyari doon ni-reveal sa labas yung di ba? Tama. Oh. But will it negate or will it have a negative legal effect kung ipagpapatuloy po ang ganyang very noble and very significant move to bring it to the international level, lalo na sa UN Human Rights Council, to the UN Secretary General's office, and gagawin itong international issue of conspiracy and criminal and illegal operations of the ICC in conspiracy sa mga bulok at korap na gobyerno? Will it negate the already existing public revelations made here in the Philippines, or it can still remain as parallel efforts? Maganda sana kung nasunod yung original plan na dinala namin doon, because kung dinala namin doon una puputok eh. Walang reaction dito. Hindi pa nila alam anong i-react nila because they don't know kung ano yung ni-reveal namin doon. See? Pagdating pa lang dito, saka pa lang sila magre-react. Ngayon, pag dinala mo yan ngayon, after mo pinaputok dito, may mga arguments na sila rito na masasabi doon. Hindi po. See? Madali nilang ipari. So magkakaroon ng arguments yung mga nandun. No? So, like I said, no? Itong ICC, kung sila mga self-righteous na napakagagaling na mahistrado na akala mo mga Panginoon, no? Yung mga investigador ninyo, yung mga nagpanimula nitong investigasyon na to sa ICC, tignan lang ninyo yung passport. Yeah. Were you in the Philippines in last 2023? Because if they were, tama yung sinasabi. Bakit pa bibili ng $2 milyon yung mga yun? Para saan? Nung nandito sila, kailangan bumili ng $2 million. Para saan? Ang ginagasta natin sa pagbili ng mamahaling alak na iniinom nila, pesos. Ang binabayad natin sa mga magagandang hotel rooms na ginagamit nila, pesos. Sa fine dining restaurants, pesos. Bakit kailangan mo ng dollars? Yeah, correct. Correct. Why you need to purchase so much dollars? $2 million? Para saan ba yun? Yeah. Ilan pa yung pumunta rito? 2, 3, may babae pa eh. In fact, General Garcia, They had a sir, good time here. No? Yeah, they had a good time. In fact, General Garcia, sir, 2023 and 2024 po ang kanilang pagpasok sa Pilipinas. At may tanong ako sa iyo nito, General Garcia, sir, mga kababayan. Inamin na ni Boying Rimulya series of meetings ang nagdadala si Trillanes sa bahay ni Boying Rimulya when he was still the DOJ Secretary sa bahay niya sa Makati. Will not this be a ground of confirmatory basis on the part of the Senate ni Ping Lacson lalo na buksan ng mas malawak at mas patas at objective na investigasyon dahil umamin na si Boying Rimulya na may maleta nga. Nangyayari yan, alam ko yan. May meeting nga several times over. Alam mo, bahay ko ang nagdadala si Trillanes. General Garcia, sir. Eric, alam mo, first things first, kung Senado pag-uusapan natin, we have to change leadership because sa leadership nung duo na yon sa Senado, hindi magkakaroon ng hustisya ang taong bayan. That's not gonna happen. Baguhin nyo yung inyong statement.
Saka nakakita ng investigador, pinababago mo statement. They live or die. They live or die dun sa kanilang statement. Eh di, kasuhan mo, di ba? Iharap mo. Kaya bahala na ang prosecution, bahala na ang ang mga abogado kung alin ang, di ba? Kung nagsisinungaling yan, eh di sige, kung sinasabi mo nagsisinungaling, di patawag mo. Yeah. Sabihin mo, ay yung weight kasi 1 million is 1 kilo. So kung ganito karami, eh di imposibleng ganyan-ganyan. Eh hindi ba posibleng mali ang math mo? Yeah, pwede. 100 Tama. yan, hindi naman 18 yung pinag-uusapan. Oh. Yeah. See? So bakit kailangan paguhin bago mo ipatawag? Eh kung umalis ka kaya diyan at ibigay mo sa iba yung I agree. The first things first in the Senate, you know, what we need to do in the Senate is we should have a new leadership. Under the leadership of imposible ang justisya para sa taong bayan. I'm telling you that. Final question, General Garcia, and we hope that we can have you more of your time again sa Bigwas ng Aguila. Napakaganda ng talakayan natin, pero gusto kong kuhanan ka ng final question and answer mo dito. I agree to you, as long as si Tito Soto at si Ping Lacson at ang silent majority na nangunguya papa at lumuluhod kay Marcos at Romualdez ang majority number sa Senate, walang patutunguhan ang patas at totoong investigasyon dito sa mga revelations ng former soldiers. Si Boying Rimulya, hinusgahan na niya eh. Sabi niya, wala yan, destabilisasyon lang yan. Ang Malacanang, destabilisasyon lang yan, ingay lang yan ng mga politikong sumasakay. They are dismissing about this without giving enough basis of opportunity to clarify itong revelations. Ang tanong ko sa iyo, General Garcia, sir, nakikinig ang mga mamamayan. Where are we going from here? Dead end na ba ito para sa napaka-explosive at napaka-mahalagang salaysay ng 18 former soldiers na ito? Eh pero sinasaraduhan po ng investigative body at ng otoridad para ito ay pakinggan. Sila pa ang binabaliktad, sila pa ang ginigipit, sila pa ang hinaharas at pinapatiklop at mukhang sila pa ang maharap sa kaso. Are we facing a dead end of the new brave men 18 whistle new blowers ng witnesses na ito? Wala na ba tayong hakbang o patutunguhan pa kung ganun na po ang kalagayan ng Senado at ng Ombudsman? Saan pa tayo dudulog nito at ang taong bayan na gusto makinig sa kanila? Alam mo, ang dead end nito, Eric, alam mo yan, nababasa mo yan, ayaw natin nun. Yeah. We are right. You know that. Yes. And we don't want to shoot each other because merong mga magnanakaw na nakapwesto sa gobyerno na hindi natin matinag. Dapat lang talaga magkaroon ng panimulang pagbabago doon sa lugar na yun. Kailangan siguro panimula natin sa Senado magkaroon ng papalit ng liderato sa Senado, and then we can go down to Congress. Noon pa kini-question ko na yan si Boji D. Bakit si Boji D? Yeah. Tao din ni Martin yan. Nakatali yan dito eh. So kaya sabi ko, tinanggal nyo yung isa, pinalit nyo, ganun din. Sabi ko ganun. I was thinking they were going to like replace him with someone who will, you know, yung matikas na matibay na magdadala ng pagbabago para sa taong bayan. Hindi yung puro sila hindi ko gustong I'm still hoping na one day si Pinky will just stand there and say, I have to submit to, you know, kung ano ang gusto ng taong bayan. Let me just resign from my position. Bahala na kayo kung sino. Paalisin na rin yung tuta doon na hindi pa sila nahihiya. Binanggit sila, dinala sila ng maleta eh. Doon pa lang. Nadalang ka pala ng maleta, kaya pala ganyan kayong pumosisyon dalawa eh. See? Yung mga kasamahan nila eh. Dapat, nadalang ka ng maleta, alis ka na dyan. See? Yeah. Hindi yung lahat doon nakatameme, ay nadalang ka ng maleta. Naanggihan ba kayo kaya hindi kayo kumikibo? Yung mga kasamahan nila sa mayorya. Hinati-hati. Kasi malalaki yung maleta dinala kay Tito Soto, sabi ng mga Marines eh. Malaki? Hindi ko sabi ng mga Marines.
malaki yung size ng maleta na dinala namin kay Tito Soto. Yeah, limang Okay. maleta yun So sa, in sa the office normal niya. course, in the normal course of things, sa ibang bansa mangyari, pagka merong ganong allegation, automatic, I resign. Yes, Kasi if you do not resign, yung mga kasamahan mo magsasabi sa'yo, you have to get out or we will fire you out. correct. Parang si Nixon, Mr. President, your only option is to To resign. resign. And he was resigned by his own party men. Yeah. Mga Tama. kapatid niya, your only option is to resign, you have to go. Wala kang Yeah. option na iba. See? Ganun din dapat si Ping Lacson dahil maliwanag, pinangalanan eh. Pagkatapos ngayon, i-discredit mo. Paano naman i-discredit yung ang dami-dami tsaka kita mo naman kung magsalita, pinapanindigan yung kanilang sinasabi. Yeah. Agree. So, And General Garcia. dapat may ako mga naniniwala. delikadesa yung mga tinagap ng baletang yan. Yes. Yan po ang pinakawala eh. Ang sinasabi ni General Garcia, yan ang wala sa kultura ng mga namumuno sa gobyerno ng Pilipinas. Ilan lang po mayroon nito. Ang tinatawag na delikadesa. Kaya nga si Pangulong Duterte, pangbihira yun eh. Pag sinabi mo sa kanya, sabi niya, yung iskandalo lang ng kanyang anak noon na dinadrag siya at inihila siya, he threatened, if he will not resign as Vice Mayor, I will be resigning as President. Automatic, wala pang 24 hours resign si Pulong Duterte. Dahil nga kinakaladkad ni Trillanes sa iskandalo, bagamat hindi totoo, ayaw ni Digong na ang kanyang pangalan bilang Pangulo ay hihilain sa iskandalo, bagamat walang katotohanan. Pero sabi niya, I have delikadesa. I will resign if we will not resign from office and go back to private life. That's the word na hinahanap natin, binabanggit ni General Garcia. Delikadesa. Ang pagiging hindi makapal ang mukha at makapal ang apog. Yan ang wala. Kay Ping Lacson, kay Tito Soto, kay Luistro, kay Ridon. Itong mga alipores ni Romualdez, kay Marcos, kay Romualdez, mantakin mo, feigning innocent General Garcia, ha? In spite of the overwhelming testimonies, evidence, circumstances, at lahat-lahat ng ito ang pumipirma ng pag-release ng mga perang limpak-limpak na nanggaling sa pondo ng gobyerno na ginamit sa pagnanakaw at dinakaw at dinurubo. Si Marcos po ang last touch. Siya po nagpapapirma at nagpaparelease nito. Lahat-lahat. Kaya walang delikadesa eh. But General Garcia, you mentioned a very important point. In the end, nasa taong bayan po ang paghuhukom, nasa taong bayan po ang pagdedesisyon, where do we go from here? Dead end na ba tayo o hindi? Mamamayan at taong bayan po ang sasagot niyan. Maraming salamat, General Garcia. Your final words to this episode. Nakikinig po ang mga mamamayan sa Bigwas ng Agila. Your final message. Tuloy-tuloy po tayong magmasid sa kaganapan. Huwag po tayong basta naniniwala. Dapat ay mapanuri tayo sa mga sinasabi, lalo na yung mga talaga namang napatunayang sinungaling. Basta isa lang po, yung katotohanan, yung hustisya, doon tayo pumanig. Hindi po tayo magkakamali. Maraming salamat, General Attorney Virgilio Garcia, sa pagiging bahagi po ng Bigwas ng Agila. It's always a pleasure and an honor to be having you here sa program natin. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat for joining me today in behalf of Ma'am Lorraine Maribadoy sa Bigwas ng Agila. Mag-ingat kayo, sir. God bless you and God bless the Philippines. Ito po si Ka Salamat, Eric. Eric. Salamat po, sir. Bye. Maraming salamat for joining me and General Garcia sa Bigwas. Ang Bigwas ng Agila, lakas na bayan, tinig ng katotohanan.